message po natin ngayon ay, yan pala, huwag ka nang mag-alala. Pag-pray mo na lang. Yan. So, ayan na, message na kagad yan. Yan, huwag ka nang mag-alala, pag-pray mo na lang. Yan, kayo ba ngayong umaga na ito, may mga dala ba kayong mga kabigatan? Yan, prayer meeting to. Yan, pag ano nga, may mga dala ba kayo na mga pag-aalala ngayon? Nahihirapan ba kayo mag-concentrate ngayong umaga na to? Kasi may mga iniisip kayo, may mga inaalala kayo. Yan. Pero, yun nga po, ang message po ngayon ay huwag ka nang mag-alala. Yan. Kasi pwede mo naman yan pag-pray, di ba? Kaya sabi po, tuwing umaga, ayan, ano po ang mas pumupuno sa'yo? Bad news o good news? Ikaw ba yung nakatutok agad sa cellphone mo? Ano ang GMA News? Ano nangyayari sa TV ngayon? Yan, yung mga inaalam mo agad at scroll-scroll ka agad. Kaya parang nakakapanghina kasi ang dami mo agad nakuhang bad news. O ikaw yung everyday, ang una mong binubuksan yung Bible. Nagpapapuno ka ng mabuting balita. Kaya naman lumalakas ka para sa araw na yun. Nagiging good mood ka na alam mo, kaya mo na matapos yun sa yung araw na to. Diba? Kaya sa hulaan ko, lahat ng mga mahilig mag-abang na mga balita sa TV o ng mga bad news, hulaan ko malungkutin kayo madalas. Yan, kasi hindi pwedeng lagi kang nakatingin sa bad news tapos magiging masaya ka. Tapos hulaan ko rin yung mga mahilig magbasa ng Bible everyday, madalas kayong masayahin. Kasi gano'n ang ginagawa ng mga ng pagbasa natin ng salita ng Diyos. Yan, kaya ayun nga po, 'di ba, itong mga nakaraan, nakita niyo po ba yung sinabi rin sa balita na magkakaroon daw po ng yan, yung El Nino, 'di ba? Nakita niyo po ba 'yun na nagsimula na daw yung El Nino. Tapos akala natin, 'di ba, nag-aabang tayo na matapos na tong summer. Na Lord, gusto na namin umulan, June na. Pero biglang sinabi na yung ibig sabihin yung pag sinabing El Nino, yung summer extended siya. Sabi daw yung El Nino na to, akala ko hanggang August lang. Sabi daw hanggang next year pa. So parang buong taon ay summer, parang ganon. Kaya ibig sabihin din ng El Nino, mahihirapan makabuo ng ulan. Kaya pala 'di ba yung tinuro ni Mira nung prayer meeting na tungkol sa ulan, na pag-pray na talaga natin ngayon na umulan, na pag umulan, blessing na yun. Kasi kung ganitong El Nino, talaga magpapasalamat ka kung tuwing makakaranas tayo ng ulan. Yan, kaya maraming namamblema dyan kasi pwedeng mawala ng tubig. Yan yung mga interruption, pati na rin sa kuryente. Yan, ang daming mga, yan, apektado dyan, pati yung pananim, di ba? Mahihirapan yung mga magsasaka, makapagtanim ng maayos, pati na rin yung tubig nun. Tsaka yung mga mangingisda daw, nagtatago daw yung mga isda kasi kapag mainit, nagpupunta daw sa mga malamig, parang pumapailalim pala daw yung mga isda. Kaya mas lalong walang mahuli. Kaya yun, nagtataasan mga presyo. Kaya dagdag rin yan sa mga stress, di ba? Kapag nakita mo na, hala, ba't ganito? Tsaka yung atas po talaga ng Meralco, di ba? Kaya grabe. Kaya pag-pray po natin na talaga makaranas po tayo ng maraming ulan. Prayer request po yan. Tapos yan yung mga sakuna din, di ba? Yung mga iba't iba po mga emergencies on earth. Isa-isa pa yan sa mga inaalala rin po ng mga tao. Noong nakaraan, nagkaroon ng lindol. Kaya yung mga school ngayon, nag-earthquake drill na uli, di ba? Kasi, ayun, parang na-alerto sila. Kailan kaya ulit magkakaganon. Ayan, yung mga... Tapos dahil nga po sa El Nino, mukhang hindi magiging problema yung mga pagbaha. Ayan, pero ayan nga, lahat po ng mga emergencies on earth, iniisip din po yan ng mga tao. Tapos, eto pa po, isipin pa natin yung magulong gobyerno po natin na may epekto rin po yan. Diba? Marami na rin nai-stress, nag-aalala, hanggang kailan na ganito yung bansa natin. At nakikita rin po natin, diba, yung mga epekto yung nagkukulang na yung pag-share ng gospel, na dumadami rin yung mga taong wala na pagkatakot sa Diyos. Kaya, apektado rin po yung lipunan natin dyan, diba? Maraming mga iba't ibang mga dinudulot ito. At bukod dyan, nandito rin po tayo, nabubuhay din po tayo sa mga huling panahon. Kasi alam natin, malapit na bumalik si Lord. Kaya nga po yung reason daw bakit nagkaka-El Nino. Kasi syempre, climate change. Kasi daw po yung earth, umiinit na daw. Kaya nagkakaroon ng ganyan na mga hindi lang El Nino, super El Nino ang tawag nila. Kasi nga, parang grabe yung level niya. Kaya yun nga po, natotoo na yung earth, meron lang talaga siyang time, di ba? Meron lang siyang edad na hanggang kailan siya magtatagal. Kasi alam natin, malapit na bumalik si Lord. Kaya, ganon, di ba? Meron talagang ending tong earth. Kasi sabi ng Bible, heaven and earth will pass away. Lilipas to kahit itong earth na to. Kaya, ayun nga po, di ba, na marami rin pwede rin magpangamba sa atin yan. Pero, yun nga, pinapaalala po ni Jesus sa atin na
mangyayari yung mga signs na yan kasi malapit na po siya bumalik, di ba? Pero po sa atin, di ba, sa araw-araw naman nating buhay, ano yung mga pangunahing alalahanin natin bilang mga tao? Sino dito nag-aalala sa kanyang kalusugan? Ano na 'to? Ano na 'tong nakakapako? Ano na 'tong nararamdaman ko? 'Di ba puwede pong nag-aalala ka na kung ano 'yan, na baka 'pag nagpa-check-up ka baka anong sabihin ng doktor. Yung iba po sa mga pinansiyal na katatagan, 'di ba? Kasi paano magkakasya 'to? Paano ko mamajikin 'tong pera na 'to na dumami ng ganito? Paano magkakasya lahat? Paano kami makakapag mababayaran lahat, 'di ba? Ta's number 3, pamilya. Sino po may mga alalahanin tungkol kay kuya, kay ate, kay nanay at tatay, sa anak, sa asawa, 'di ba? Sa pang-apat, edukasyon. Yung mga estudyante, iniisip na agad yung assignment bukas. 'Di ba, nag-aalala na kaagad, "Hindi ako mag-youth fellowship kasi merong assignment, eh." Ayan, masyadong nag-aalala, bukas pa yon. Tapos 5, yung mga sa nagtatrabaho po, yung mga trabaho at kabuhayan natin, iniisip natin, 'di ba may mga ganito po yung mga testify sa atin na mga working na, paano matatapos yung mga quota, paano na mare-reach lahat yon, ganyan-ganyan. At number 6, yung mga seguridad at kaligtasan, 'di ba, na lagi 'pag naririnig po natin yung mga ambulansya, yung mga pulis, 'di ba, na mga wangwang, parang napapaisip ka kung hanggang kailan ka secured, nag-aalala ka ba diyan? At 7, yung kapayapaan at kaligayahan. Kasama ba diyan yung love life? Sa kaligayahan. Ayan, pero ayan, naisip ko kung ano yun, eh. Ayan, pero yun nga, na yung personal mo, 'di ba, na mga kasiyahan, iniisip mo, ito ba talaga yung para sa akin? Ito ba talaga yun? Yan. Kaya, and meron po kwento dito. Meron po isang lalaki, talagang never naman siya natakot sumakay ng airplane. Wala sa kanya yan, sanay naman siya sumakay ng airplane. Pero nung time po na yan, uso pa daw po yung bilihan ng insurance sa may airport. Tapos sa isip niya, ano na masama kung bumili ako nitong insurance. So bumili po siya, tapos kumain po siya sa restaurant, tapos meron siyang, hindi ko alam yung fortune cookie, pero alam ko nang huhula yun, di ba? Parang sa hula. Ang hula sa kanya doon sa fortune cookie, yung huli daw na binili niya, o ginastos niya, makakakuha siya ng malaking halaga doon, ay parang magbubunga, gano'n. Kaya ibig sabihin, pasakay siya ng airplane, meaning babagsak yung airplane niya. Kaya parang nung naniwala siya doon, biglang yung tapang niya, biglang nawala, bigla siyang kinabahan sumakay ngayon doon sa airplane. Kaya ba't po natin kinuwento to? Kasi dito mo makikita kung gaano kabilis yung pagbabago ng ating emosyon. Sabi po dito, nakakamanghang isipin kung gaano kabilis magbago ang emosyon natin. 'Di ba nga po, totoo 'yan, kapag kunwari ngayon masaya ka, pero nung nag-online ka, may nabasa ka lang chat, bad mood ka na. Kasi ang bilis magbago ng emosyon. For example, kunwari okay ka, papasok ka sa trabaho gaya ng nasa picture. Tapos biglang pinagalitan siya, sobrang na iba na yung emosyon niya. Nagalit siya. O yung halimbawa, okay naman si Lola, yan, magpapa-check up siya. Pero bigla nung sinabi ng doktor yung masamang balita sa pagkaka-check up niya, biglang nag-iba. Ang bilis mag-iba ng emosyon. Ganon din yung isang lalaki nakabasa ng final notice, nag-alala bigla. Ganon din yung good mood natong lalaki, biglang binrake pala siya ng girlfriend niya pag online niya. Di ba? Parang alam niyo yun, ang bilis ng pagbabago ng emosyon natin. Kahit nga di ba sa pag-scroll sa FB, parang ang bilis natatawa ka, iiyak ka, natakot ka, iba't ibang emosyon. Kaya nagiging roller coaster po yung tawag sa emosyon natin. Pero sabi po dito, ito ay dahil ang ating mga emosyon sa pangkalahatan ay responders lamang. Kasi bakit? Yung emosyon natin, nagre-respond lang to, natural na nagre-respond yan kasi ayun yung trabaho niya. Sumasabay lang ito sa mga kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Kaya naman madalas ay wala tayong katatagan o emotional stability sa ating nararamdaman. Kasi yung emosyon natin, sabay lang yan kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Kaya sabi po, pag-aalala, takot, matinding kaba o pangamba, ano man ang itawag mo rito, pinapahirapan nito ang karamihan sa maraming tao ngayon. Tapos sabi po dito, nangyayari ito dahil hindi pa natutunan ng marami ang isang napakahalagang katotohanan. Isang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Dapat niyo pong tandaan to. So, tandaan niyo po na walang sariling isip o talino ang mga emosyon. Yung emotion po natin, wala siyang talino, hindi siya matalino. Kasi kung ano lang yung nangyayari, nagre-react lang siya. Kaya nga po, di ba totoo yung sabi ng Bible na the heart is deceitful above all things, na talagang yung emosyon natin, hindi mo siya mapagkakatiwalaan kasi nagre-react lang siya. Kunwari, sinasabi sa'yo ng emosyon mo na matakot ka ngayon.
Kasi nakakatakot eh. Ganun, pero hindi naman talaga dapat matakot. Ganun. Kaya, ayun nga po, na dapat pala, hindi natin laging papakinggan yung emosyon natin kasi nga, wala tong sariling isip o talino. Sabi po dito, hindi tayo dapat kontrolin ng ating mga damdamin. Yan, kagaya po nitong babae na parang kung sumakay ka man sa emotional roller coaster, yung paiba-iba yung nararamdaman mo, pwede mong piliin ngayon mismo na bumaba. Hindi mo kailangan mag-alala, hindi mo kailangan kabahan, pwede kang huminto. Ayan, kapag nararamdaman mo, iba-iba na yung nararamdaman mo. Yan, pwede mong utusan talaga yung emosyon mo, yung sarili mo na tama na, ganun. Kasi ikaw pwede mo i-control yan. Sabi mo dito, hindi mahalaga kung ano ang nagpapakaba sa'yo, nagpapairita, o nagpapabigat sa'yo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa'yo ng lakas para talikuran at iwanan ito. Diba? Naanaman po yung mga negative na nararamdaman natin o naiisip. Alam nyo ba na meron yan sa salita ng Diyos na gamot, na solusyon. May katumbas po yan na salita ng Diyos na para mapagtagumpayan po natin ano man yung mga nararamdaman natin. Sabi po dito, pwede kang bumaba sa magulong biyahe ng pag-aalala na puno ng takot at pumili na lang ng ibang direksyon. Kaya sabi po, ang level ng iyong pag-aalala at kaba ay nakadepende sa'yo. Yan. Kaya minsan nga po, di ba, minsan may ganun ako na, kunwari titingin ako sa salamin, sabihin ko, tama na yung drama mo, ilang araw na yan. Di ba, marami ka pang gagawin. Parang ganun na, kapag minsan napansin ko na ilang araw na akong ganun, tama na to, sobra na to, masyado na to nakakakuha ng oras ko, sayang oras. Di ba? Kaya totoo yun, di ba, na pag sinabi mo sa sarili mo na, tama ka ng pag-aalala ka, si Lord ay may solusyon dyan, may magagawa ang Panginoon, di ba? Kaya yung parang doon nga, doon mo pwedeng magawa talaga na bumaba. Doon sa mga pag-aalala mo, yung sa roller coaster na nararamdaman mo. Hindi pwedeng, parang lagi ka na lang sabay doon. Kaya mong bumaba doon. At sabi po dito, oo, di ba, hindi madali na yung mga sitwasyon natin. Kung minsan, parang saktong-sakto yung mga pagtama ng mga problema o palaso ng demonyo sa buhay natin. Di ba? Pero kahit ganon, kahit kasi minsan sasabihin natin, hindi nyo kasi alam, grabe kasi yung nararamdaman ko ngayon. Pero ayun nga po, sabi po dito, kailangan malaman muna natin na malaki ang pinagkaiba ng concern, yung pagkabahala sa pagkabalisa o sa anxiety. Yan, kaya tanungin muna natin, yung nararamdaman nyo ba ng mga pag-aalala ay, ayaw, yun, concern o anxiety. Yan, ang concern, patingnan natin kung concern po yung nararamdaman natin. Ang concern ay hindi nagpapapuyat sa'yo sa gabi. Ang concern ay hindi nagdudulot na mapaisip ka ng mga nakakatakot na paano kung yung mga what if na senaryo. Ang concern ay nagbibigay ng pagkakataon na maghanap ng solusyon. Yan. Habang ang anxiety naman ay walang ibang gustong gawin kundi ang ubusin at lamunin ka ng buhay. Di ba? Kaya, yun, ang tama dito yung concern. Kasi yung concern, solusyonan mo lang yung problema, di ba? Pero yung anxiety, yung parang mababaliw ka na, paano to? Paano yan? Paano yan? Yung parang isip ka ng isip na wala namang, di mo iniisip yung solusyon kasi nag-aalala ka lang, natatakot ka lang. Kaya ito, in short, ang concern po ay nagdadala sa paghahanap ng solusyon. Hindi sumisira sa kapayapaan at bahagi ng responsableng pamumuhay. Pero yung anxiety naman, ito yung hindi maganda kasi kumokontrol na to sa isip mo at emosyon, nagdadala ng takot at mga what if ganyan, what if ganito mangyari, paano kung ganito, puro ganon. Anxiety na po yan at sumisira ito sa kapayapaan. Pero paalala, hindi ibig sabihin na baliwalain mo na lang ang mga pinagdaraanan o mga totoong problema sa buhay mo. Kasi may mga bagay na talagang kailangan harapin at ayusin, mga desisyon na dapat gawin. Syempre may mga iba rin naman na, kunwari wala kayo pagkain bukas, wag mo na isipin yun. Pwede ba yun? Kailangan, mo rin, di ba? Solusyonan mo kung kailangan ng baon bukas. So, wag mo na isipin yung baon mo. Kung wala kang baon, edi okay. Hindi ganon. Kundi, may mga bagay po tayo kailangan harapin at ayusin. May mga desisyon na hindi pwedeng wala kang pipiliing desisyon. Pero, meron din po mga tamang pagkabahala o tamang concern na magdadala sa atin sa tamang direksyon na dapat nating patunguhan. Kaya yung concern, ayun po yung may solusyon. Yung anxiety, hindi. Pero tandaan po natin na bilang isang nananalig kay Jesucristo, hindi dapat na maghari sa'yo ang pag-aalala. Yan, di ba tayo po mga Kristiyano, bakit hindi dapat maghari yung pag-aalala? Kasi may Bible tayo. Meron po tayong hawak na good news, di ba? Kaya nga sa mga devotional, ang title minsan, Hope for Each Day. Kasi araw-araw binibigyan po tayo ng pag-asa nung
salita ng Diyos, di ba? Kaya sabi po dyan, ang pag-aalala ay hindi dapat nagdidikta ng takbo ng araw mo. Hindi mo kailangan bumigay o hayaang lamunin ka ng takot. Yan. Sabi po sa Matthew 6, binalaan po tayo ni Jesus dito, di ba? 3 beses niya tayong sinabihan, pinaalalahanan ng lunas sa pag-aalala. 3 times niya pong sinabi dito sa Matthew chapter 6, yan, verse 25, huwag kayong mag-alala. Sa 31 naman, kaya huwag kayong mag-alala. Sa 34, kaya huwag ninyong ikabahala. Di ba? Kaya bakit kaya 3 beses pa? Kasi minsan alam din talaga ni Lord na pag sinabi niya sa atin na huwag kang mag-alala, pero mamaya nag-aalala ka na naman, di ba? Pero sinasabi niya po ito ng 3 times, bakit? Yan. At kapag sinabi po ni Jesus na huwag tayong mag-alala, 3 beses na yun pero ginawa pa rin po natin, ang tawag na po doon ay kasalanan. Kaya sabihin nyo nga po sa katabi nyo, oo, ang pag-aalala ay kasalanan. Yan. Kaya tuwing may nag-aalala po sa inyo, sabihin mo, ang pag-aalala ay kasalanan. Di ba? Ibig sabihin kasi, nagdududa ka sa kabutihan ng Diyos. Di ba? Nagdududa ka kung kaya ba ibigay ni Lord to. Ganon. Kaya sabi po dito, ang iba, yung mga ibang tao, hindi nila tinuturing na kasalanan yung pag-aalala. Kasi para sa kanila, syempre natural lang, dami-dami yung mga nangyayari sa buhay namin, lalo na yung mga mabibigat na problema. Inisip nila, natural lang naman mag-alala, syempre. Pero kahit ganon, gayon pa man, napakalinaw ng naging paalala ni Jesus na hindi natin dapat hayaang maghari sa atin ang pag-aalala. Hindi po dapat na ang pinaka ngayon, parang namagnify sa'yo yung mga problema mo. Sabi po dito, hindi natin dapat hayaan na ang simpleng pagkabahala o concern sa isang sitwasyon ay lumala at maging anxiety. Dapat yung concern na yon hindi na natin palalain na maging anxiety pa siya. Kasi sabi dyan, nagdadala ang buhay ng maraming mga bagay na dapat natin ipag-alala. At kailangan natin itong harapin. Minsan, yan, kailangan harapin natin itong mga bagay na nagpapaalala sa atin. Minsan naman, kailangan natin gawan ng plano para malagpasan. O kaya, di ba, sino sa inyo to yung estudyante na nagbalik na ulit sa school? Nag-aalala ka na naman kasi may pasok na uli. Nisip mo na naman yung mga quiz, project, mga papasa mo, mga practice, ganyan-ganyan. Sobrang alala ka, kaya ano dapat mo gawin pag Wednesday? Magpe-prayer meeting kasi ang dami-dami mong ipapasa, ang hirap, di ba? Kaya kailangan tatawag ka kay Lord. Kaya itong estudyante na to, hindi lang siya nagplano o hindi niya lang hinarap, kundi ang pinakamabuti natin na pwede gawin ay ilapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Na kapag marami tayong alalahanin, pinaka sinasabi po ng Panginoon dyan ay ipag-pray mo yan. Sabi po sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Di ba? Kaya yung nasa picture, di ba? Nailagay niya yung mga alalahanin niya. Di ba? Parang naalala ko kasi ganun kami nung nag-aaral. Na pagbigat na bigat kami sa mga sabay-sabay na mga ipapasa sa school. Pero pag nag-prayer meeting kami, nagtatakbuhan kami papuntang prayer meeting. Yun, nakaiyak kami lahat. Yan, after namin makaiyak, pwede na ulit pumasok bukas. Tapos tinutulungan kami ni Lord sa lahat ng mga gagawin namin. Kaya tandaan ng mga kabataan, di ba? Na unahin pa rin natin si Lord. Kaya pag minsan ba pag Wednesday, uwi na lang ako. Kasi maaga pa bukas. Pero dapat, pati na rin po sa mga nag-work, di ba? Na kasi maaga pa ako bukas, pagod ako. Pero hindi. Ang prayer po kasi, doon mo na ibibigay lahat ng alalahanin mo. Di ba? Lahat ng mga kabigatan mo. Kaya gumagaan ka para sa kinabukasan. Yan, para meron ka na naman lakas para sa another week. Sabi po dito, ang pag-aalala ay pagkabahalang nawalan na ng kontrol. Yan, sabi po, ito yung kapag hindi ka na pinapatulog ng pag-aalala o hindi mo na mapigil ang iyong emosyon. Yan, kaya naranasan niyo po ba yan? Yung sobrang alala mo, hindi ka makatulog. Anxiety na po yung tawag dyan. Kaya naman, ibig sabihin, kailangan ibigay mo na kay Lord yan sa prayer kasi pagka ang bigat na, kailangan ipag-pray mo na yan, sabihin mo na yan kay Lord. Sabi po dito, ang labis na pagkabahala ay isang pag-aalala na wala ng kontrol at ito ay nagiging kasalanan na. Kaya nagiging kasalanan na yung sobrang pag-aalala kasi sabi ng Panginoon, huwag tayo mag-alala. At sabi po dyan, ang pag-aalala ay pagsuway sa utos ng Panginoon. Kaya lagi niyo pong tatandaan yun. Kasi
ibig sabihin nagdududa tayo sa kakayanan ng Panginoon na tulungan tayo. Sabi po dito sa Matthew 6:25. Ano, 'di ba yung sinabi po ni Jesus diyan, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala." Pero para mais maintindihan po natin 'yan, balikan natin yung naunang mga verses bago dumating diyan, para mas maintindihan natin. Sa verse 22 sabi dito, "Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang binibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo." 24, "Walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapapuatan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan." Yan. Kaya ano ibig sabihin po nun? Sabi po dyan, kapag ang Diyos, ang isa mong Panginoon, isa lang siya sa mga Lord mo kasi may isa pa. Ngunit may isa pang bagay na naghahari sa buhay mo. Kapag malalaman mo daw na may iba ka pang Lord, kapag yung desire mo para kay Lord, mas may humigit doon. Kunwari, mas hinihigitan yung desire mo kay Lord sa isang bagay na to. Doon na mas nagiging Panginoon, nagiging dalawa na yung Panginoon natin. At kapag dalawa na po yung Lord natin, anong nangyayari? Nagiging hati yung puso natin, nagiging hati ang isip, hati ang katapatan, at resulta, nagiging stress tayo, at nag-aalala, nawawala ng kapayapaan. Kaya kapag hindi po buo yung tiwala natin kay Lord, kasi may iba pa tayong pinagtitiwalaan, nag-aalala talaga tayo. Yan. Pero kung buo yung tiwala natin kay Lord, may iwasan po natin yung pag-alala. Sabi po dito, next na nga. Ayaw eh. Ayan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng pag-aalala sa ating buhay ay may kinalaman sa pangangailangan o yaman. Kilala po talaga tayo ng Diyos. Alam niya na kapag wala na tayong pera, sobra na tayong mag-alala. Di ba? Paano na to? Paano na to? Ayun daw po yung common, di ba, na inaalala ng tao. Paano yung ganito ko? Sa mga estudyante, iniisip niyo, paano yung ganyan? Paano yung ganito? May babayaran kami. Yan. Tapos sa mga, lalo na po sa mga magulang, paano yung mga pangbaon ng anak ko? Paano yung pagkain namin? Parang laging tungkol po sa pera, sa pangangailangan. Yan. Pero sabi po dito, kung mas nakatutok ang iyong isip sa mga bagay na makalangit o heavenly minded ka, mas mababa ang iyong pag-aalala sa lupa. Nagets niyo po? Kung mas nakatutok ang iyong isip sa mga bagay na makalangit, mas mababa ang iyong pag-aalala sa lupa. Di ba? Kaya pag tayo po, nakatuon yung isip natin sa Panginoon, sa mga pangako niya sa atin, hindi tayo masyado mag-aalala dito sa mundo. Parang sample po itong baso. Yan. Ay, sabi dyan. Balik. Yung baso po, iba ang totoo po daw, yung basong walang
Focus ang susi ng kapayapaan. Alam niyo yung sa camera, di ba? Uy, i-focus mo, hindi naman ako nakafocus. Alam niyo yung napicturean kayo, tapos wala sa focus. Ang napicturean yung, yung base sa likod. Di ba? Yung ikaw yung malabo. Pero, yung focus, ibig sabihin ikaw yung mas malinaw. Yan. Sabi po dito, kapag ang isang tao ay puno ng pagkabalisa, kailangan nilang ilipat ang kanilang focus, palayo sa kanilang problema at ilagay ito sa makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya para po mawala yung pagkabalisa natin o lungkot o mga pag-aalala, kailangan ibalik natin yung focus sa kay Lord, hindi po sa mga problema natin. Yan, sabi kasi sa Isaiah 26:3, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Ang may mga peace daw po, perfect peace. Sila yung mga ang isip laging nakatuon sa Panginoon. Kunwari, imbis na sabihin yung problema, dapat verse ng verse kung ano yung sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ganito, hindi yung nire-repeat yung problema. Kaya ang mga tao pong may kapayapaan, sila yung lagi nilang iniisip yung pangako ng Panginoon, nakatuon lagi sa Panginoon. Kaya sabi po, paano ka mabubuhay sa isang estado na patuloy ng kapayapaan ng isip? Gusto mo ba lagi kang peaceful? Ang sagot po, panatilihin mong nakatuon ang iyong isip sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Kaya sabihin niyo po sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. Ayan. Kaya ano man po yung inaalala natin, ibalik natin ang tiwala natin kay Lord. Sabi po dito, unawain mo na siya ay mas malaki at mas makapangyarihan si Lord sa lahat, di ba? At kaysa sa mga iniisip natin. At dahil dito, karapat-dapat siya sa iyong pananampalataya. Di ba? Karapat-dapat si Lord sa ating pagtitiwala kasi hindi po siya nagsisinungaling, di ba? At kapag nilagay mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, wala nang puwang para sa pag-aalala. Yan, sabi po sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sabi po yan ni Jesus. Kaya tandaan po natin na hindi naman sinabi ni Lord na lagi pong magiging maganda yung mga nangyayari sa buhay natin, na hindi tayo magkakaroon ng problema. Kundi ang sinasabi niya po dito, magkakaroon tayo ng mga pagsubok, pakikibaka at hamon. Di ba? Pero sabi po niya, pinaalala po ni Jesus na sa kabila ng lahat ng mga ito, dapat tayong magpakalakas ng loob. Bakit po? Kasi dahil dinaig na po, napanalunan na po ni Lord ang lahat ng to. Dahil nanalo na siya, lahat po tayong magtitiwala sa Panginoon ay panalo na rin. Di ba? Kaya naman po, yung kapag yung pag-aalala natin na feeling natin wala ng pag-asa, tandaan po natin, di ba, na panalo na po ang Panginoon. Kagaya po kay Apostle Paul, sabi niya dito sa 2 Corinthians 1:8-10, na makikita niyo po yung mga hirap na pinagdaanan niya. Sabi niya, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat na mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit, nangyari ang lahat ng yon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito. Kaya nakita niyo po yung sinabi ni Paul na sabi niya, natuklasan niya na ang Diyos ay nagligtas at magliligtas pa. Di ba? Kaya, ayun po, nalaman niya kung ano yung tunay na kapayapaan at kagalakan. Ayun nga po ay sa pagtingin, di ba, sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya, di ba, next week po, Father's Day na. Alam niyo po yung mga tatay, kunwari, kahit po si Papa, di ba yung mga tatay po, sila yung gumagawa ng paraan para ma-provide yung pagkain, yung mga babayaran, mga bills. Alam niyo po ba na, sa inyo po ba, sa mga tatay po na nandito, masasaktan po ba kayo kapag tinanong kayo ng anak niyo na, kaya mo ba kaming provide ng pagkain bukas? Di ba parang nakaka-insulto kasi sa tatay yung kasi yung tatay, gagawin niya lahat para mabigay yung baon, mabigay yung pagkain, ganyan. Sa parang sa kunwari, sa mga, kunwari ako, alam ko kay Papa, dati nung panahong estudyante kami, sobrang hirap namin nun. Nakakahiya humingi ng baon, pero syempre, dahil tatay mo siya, wala ka namang ibang mahihingan. Kaya kahit alam ko na parang wala pa siyang, kasi 9 din kami nag-aaral. Kaya lahat kami may baon. Sabi ko pa, may babayaran pala ako, kailangan ko palang bumili ng PE uniform. Narinig niya ako pero hindi niya nagsalita. Sa isip ko, narinig niya ba ako? Pero alam ko, narinig niya ako. Tapos alam ko kasi na kapag tumahimik siyang ganon,
iniisip na niya paano siya magkakaroon ng pambayad. Paano magkakaroon ng gano'n. Kaya pag tumatahimik siyang gano'n, alam ko narinig niya ako. Pero iniisip niya paano magkakaroon ng gano'n. Tapos yun, pagka ilang minuto sabi niya, magkano yung babayaran mo? Ganun, ganun. Kaya ganun nga po na, tsaka sa naalala ko po na every time nahingi ako kay Papa, never niya ako ininsulto na tanda-tanda niyo na hingi pa kayo. Walang ganon. Talagang every time na hingi ka ng kailangan mo, lagi siya nagbibigay. Tsaka kahit nag-asawa na ako, yung pagkakasal namin, sabi niya, yung ako na magbabayad ng unang ano nyo, yung 1 month deposit, 1 month advance, gano'n, ng bahay. Tsaka lagi talaga na, ano, lagi niya kaming iniisip kahit na may asawa na, may ano, parang kahit gano'n, lagi pa rin pag humingi pa, bibili ako cellphone, dagdagan mo 3,000. Sige, gano'n. Yung parang mga gano'n, yung parang wala siya yung, ano, parang iinsultuhin ka na, puro kayo hingi, gano'n. Parang gano'n siyang klaseng tatay na, ano, na ready lagi magbigay, di ba? Kaya gano'n din po ko na rin sa mga, yung parang iniisip ko rin, paano ko yung pagkain namin bukas? Pero alam mo yung mga tatay, iniisip na nila yon, ginagawa nila ng paraan, laging, ano, parang gagawa si Papa ng paraan para magkaroon ng gano'n. Kaya sa atin din po, di ba? Kaya Happy Father's Day po. Yan, sa mga tatay na talagang dedicated na i-provide yung mga kailangan ng mga pamilya. Sabi po, kapag nag-aalala tayo, nakalimutan na natin kung sino ang ating ama at kung ano ang kanyang katangian. Naisip niyo rin po ba na na nasasaktan po yung Diyos kapag kine-question natin yung mga kapasidad niya, kakayanan, tsaka yung intention niya na i-provide yung kailangan natin. Pag inisip natin, Lord, kaya mo ba provide to? Di ba nakaka-insulto yun sa Diyos na may-ari ng langit at lupa? Di ba siya ang creator ng lahat ng to, pero nagdududa tayo kung kaya niya ibigay yun. Pero yun nga po, di ba sabi ngayon, tandaan po natin na hindi naman lahat talaga ng gusto natin ibibigay ni Lord, kundi ang pangako niya, ibibigay niya lahat ng kailangan natin. Di ba? Kaya, ayun po, di ba, kung ang mga tatay nga po dito sa earth, ganun sila, na kapag may baon ka, may babayaran ka, may kailangan tayong pagkain, ayaw ka nilang magutom, ano pa po yung mabuti nating Diyos, Ama, sa langit, di ba? Yung Diyos po natin sa taas, sa langit, perfect po siyang Diyos. Di ba? Yung mga dito sa mundo, imperfect po yung mga tatay dito. Pero ano pa po yung grabing puso ng Ama natin. Kaya pag nag-pray po tayo, dapat hindi tayo magduda kung kaya ibigay ni Lord yun. Kasi kaya po niya talaga. Sabi nga rin po sa Jeremiah 17:7-8, sabi diyan, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init. Lalo po ngayon, di ba, mag-El Nino nga, sabi po dyan, no? Hindi natatakot kapag dumating ang init. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumumunga. Di ba? Kaya yan po, din po, di ba, na sa lahat po na nagtitiwala sa Panginoon, hindi kayo magiging tuyot ngayong panahong tagtuyot. Dahil po-providean po tayo ni Lord, di ba? Kagaya kay Elijah nung nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagtuyot, di ba? Na tumigil yung tubig dun sa river. Pero si Lord nag-provide sa kanya sa lahat ng kailangan niya. Kaya sabi po dito, sinasabi nito na hindi magiging balisa. Di ba nakalagay po yan sa verse kanina yan, no? Hindi mababalisa. Ay, ibig sabihin, wala nang pagkabalisa, wala nang pag-aalala, wala nang drama kahit sa panahon ng tagtuyot. Dahil kayang magpatubo ng Diyos ng bunga, kailanman niya gustuhin. Kunwari, kahit sabihin natin El Nino ngayon, kung gusto ka ni Lord na pagbungahin, kung gusto ka ni Lord pagpalain, kaya niya yun. Hindi siya natatali sa mga batas ng pisika o ng physics tulad natin. Hindi niya kailangan ng tubig para gawing berde ang mga dahon ng isang puno. Kasi walang kapangyarihan ng siyensya o science sa Diyos dahil ang Diyos ay higit sa lahat. Diba? Kaya naman po, yan, kapag panahon ng tagtuyot, Lord, paano kami? Paano pag tumaas yung carrots? Paano pag tumaas yung bigas? Di ba? Ang Panginoon ay hindi kaya ang maranasan yung ganong katuyot na pamumuhay. Kasi yan nga, yung sinasabi sa verse kanina na, ayan, hindi tayo natatakot kapag dumating ang tag-init. Kasi mananatili tayong sariwa, fresh. Ayan. At sabi po dyan, kapag nalaman mo na siya ang may control, kahit sa mga bagay na tila nawawala na sa control, maaari ka nang magpahinga. Yan. Kaya di ba pagka sobrang alala ka, yung ganon, sobrang naguguluhan yung damdamin mo, isip,
Magpahinga kapag sinabi sa'yo, be still and know that I am God. Di ba? Na pagka ginugulo ka na naman ng kaaway na paano ka, nag-aalala ka na naman, sabihin mo, be still. Be still and know that I am God. Di ba? Maalala mo yung verse na yon na si Lord yung bahala sa lahat ng mga bagay. Kagaya nitong lalaki na to, meron kasing lalaki, nagmamadali siya sa flight niya, papuntang airport. Tapos, talagang todo yung pagmamadali niya. Mabigat pa yung mga dala niya. Pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtakbo. Tapos, hinarang siya sa gate. Sabi nung isang lalaki na nakatayo doon, sabi, oh, ba't ka ba nagmamadali? Sabi niya, ito po yung flight ko kasi baka maiwan ako. Sabi niya, tumawa yung lalaki. Sabi niya, ako yung piloto niyan. Sabi niya, hindi aandar yun nang wala ako. Relax ka na dyan, wag ka na magbadali. Pwede ka na kumalma. Pwede ka na magdahan-dahan. Ganun. Parang, ganyan din po tayo. Na marami sa atin ang laging nagmamadali, abala tayo sa buhay, sunod-sunod yung mga problema, alalahanin na kumakain sa ating lakas at kagalakan. Kaya nauuwi tayo para tayo nadidismaya, nagagalit, naiirita. Pero sabi po dyan, kapag naunawaan natin na ang Diyos, ang may kapangyarihan at kontrol sa lahat, maaari na tayo magpahinga, kumalma, di ba? At magtiwala sa Kanya. At maranasan ang tunay na kapayapaan. Di ba? Kaya, yun nga, pag inisip mo, ba't ba ako natitense? Si Lord naman bahala sa akin. Bakit ba ako natitense sa report na to? Bakit ba ako natitense sa trabaho na to? Si Lord bahala, di ba, sa lahat ng to. Kaya sabi po dito, ang iyong pagkabalisa ay may kinalaman sa antas ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kung OA ka mag-alala, meaning, mababa yung tiwala mo kay Lord. Pero kapag alam mo yon, may mga pagsubok, pero sinasabi mo si Lord bahala. Di ba? Ibig sabihin, malaki yung pananampalataya mo. Ibig sabihin, kilala mo yung Diyos natin. Kaya ibig sabihin, kapag nagdududa ka na naman, kulang ka sa Bible. Kulang ka sa pagbabasa ng Bible. Kulang ka sa Word of God. Kapag nangihina ka na naman, bakit ba di na naman ako makatulog, kakaalala ko? Kasi kulang ka po sa salita ng Diyos. Kailangan i-feed mo uli yung sarili mo ng pananampalataya. Kaya sabi dyan, gaano ka nagtitiwala sa Kanya? Ang sagot sa tanong na yan ay makikita sa kung gaano ka mag-alala at sa kunot ng noo mo. Kaya kung malagi kang paano ba to? Yan. Nakakatanda po kasi yon, di ba? Yung laging nag-aalala. Kaya naman, ang sikreto, laging ipag-pray, sabihin kay Lord, para gumaan. Kaya marami nga rin po nagsasabi, di ba, na young looking ako, kahit 35 na ako this year. Kasi ang sikreto ko rin, laging magtiwala kay Lord. Pag-pray mo lang yan. Kaya yun, laging kasi malaki ako mag-alala. Ganun ako. Kaya kapag ang bigat na ng kalooban ko, magpe-prayer meeting ako. Pero pag sobrang bigat na yung kalooban ko, magpe-prayer marathon ako. Kasi yun, dun lang yung solusyon para mawala yung alala ko. Kasi masyado ako mapag-alala. Kaya kailangan ko po talaga lagi na, alam niyo, ibibigay kay Lord yung mga alalahanin. Kaya sabi po, ang lunas sa pagkabalisa ay matatagpuan sa Mateo 6:33-34, kung saan binigay po ni Jesus na ay yung secret ng pamumuhay na malaya sa pag-aalala. Sabi po dyan, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Diba? Kaya yung seek ye first the kingdom of God. Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sariling alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. At pinapakita po sa Matthew 22:37-40 naman, yung mga dapat po nating pagtuunan ng pansin araw-araw. Yan. Kung itutuon daw po natin yung mental natin tsaka emotional na lakas dito, sa utos na to, matatanggal din po yung mga pagkabalisa natin. Sabi po dyan sa Matthew 22, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At yung ikalawa po, mahalin ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya kapag ginawa daw po natin yung mahalin si Lord at yung kapwa natin, mas lalong yan po dapat yung dalawa na pinagtutuunan natin ng pansin sa bawat araw. Kaya sabi po dito, huwag isakripisyo ang ngayon sa kahapon at bukas. Nagets niyo yon? Kunwari, yung masyado mong inaalala yung ex mo sa past, di ba? Pagka lagi mo iniisip, kunwari yung ngayon, hindi ka makapamuhay ng masaya ngayon. Kunwari, hindi mo ma-enjoy yung pagiging single mo kasi iniisip mo yung ex mo sa nakaraan, sa past. Kaya nananakaw yung ngayon dahil sa nakatingin ka sa kahapon, inaalala mo pa yung kahapon.
Tapos, nananakaw din naman yung bukas mo kapag iniisip ka ng isip, paano ba ako magkakaasawa? Sino ba ang aasawahin ko? Dapat may anak na ako. Yung parang dahil kakaisip mo naman ng future, na nakukuha rin yung ngayon mo. Hindi mo ma-enjoy yung ngayon, kakaisip ng future. Ganon din sa mga problema na mga nakaraan, past na yun eh, dapat move on ka na doon. Hindi mo ma-enjoy yung ngayon kung nakadwell ka pa sa mga past, sa mga nangyari sa nakaraan. Yan, at ganon din sa bukas, kung masyado natin iniisip yung future, hindi natin ma-enjoy yung biyaya ng Diyos ngayong araw na to. Ganon din yung mga estudyante na uuwi kasi merong gagawing project. Hindi nila na-enjoy yung ngayong youth fellowship. Kasi, iniisip nila kasi magpapasa pa kami. Pag uwi mo naman, pwede mo pa yun gawin, di ba? Yung bukas, may bukas pa, di ba? Na yung problema ng bukas ay bukas na lang. Kaya dapat po, yung ngayon, i-enjoy natin to. Di ba? Kasi sabi po sa Lamentation, di ba? 3:22-24, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Kasi sabi po dito, araw-araw, ay ipinapakita niya ang kanyang habag kasi bukas niya pa ibibigay yon. Pagdating mo sa bukas, ibibigay niya ito sa'yo doon. Kailangan mong mabuhay sa araw na to. Kaya yung bigay ni Lord sa'yo ngayong araw na problema, yun na lang yung problemahin mo. Kasi pagka dinala mo pa yung nakaraan tsaka bukas, hindi magiging okay, di ba? Kasi yung ganun, everyday, bago yung biyaya ni Lord sa atin. Kaya sabi po dito, di ba, gaya ng title natin, huwag ka nang mag-alala. Ipag-pray mo na lang, di ba? Kaya sabi po dito, ang mga tao ay hindi kailanman naging sagabal kay Jesus. Conclusion na po ito. Ayan. Na, di ba po, napansin nyo, pag kami lumalapit kay Jesus, hindi niya sinasabing, malis na kayo, busy ako, dami ko pag gagawin. Kundi tuwing may lumalapit po kay Lord, hindi niya tinatawag na sagabal. Di ba? Kasi, lahat po ng mga lumalapit sa Kanya, willing siyang tulungan. Kaya tayo rin po, every time na nagpe-pray tayo, lagi po tayong handa na Panginoon na tulungan sa anuman mga pinagpe-pray po natin. Tandaan po natin na nagmamalasakit si Jesus sa'yo. Kung yung iniisip mo yung trabaho mo, may care din po si Lord dyan. Yung tulo sa bahay nyo, iniisip kung mahalaga sa'yo yon, nagmamalasakit din po yung Panginoon dyan. Kung iniisip mo yung nasirang kotse, yung mga iba't ibang mga nararamdaman mo physically, di ba, makakaharapin mo, lahat po yan, may care po ang Panginoon sa atin. Di ba? Kasi siya po yung shepherd natin. Siya po talaga yung dakilang pastol natin. At handa niya po talaga, siya po yung handang mga laga sa ating mga tupan niya. Kaya sabi po, walang anumang bagay sa iyong buhay, nakaraan man yan, kasalukuyan o hinaharap, ang hindi mahalaga kay Jesus. Siya po ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Di ba? Kaya sabi nga po sa 1 Peter 5:7, sabi po dyan, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Sa English po, ayan, casting all your care upon Him, for He cares for you. Tas trivia lang po, yung salita na to na cast, paano yung cast sa inyo? Yan, ang ibig sabihin ng cast ay ihagis. O yung alam niyo yung parang nakakita na kayo nagbubuhat ng isang sakong bigas. Di ba pagka hinaano niya yon? Pagka ilalagay niya sa palengke yung patong-patong, yung hinahagis talaga. Hinahagis yung sako kasi ang bigat nun eh. Yan, pahagis siya. Ayun yung ibig sabihin ng cast. Na talagang, ayan, galing sa Greek na yan, na nangangahulog ang ihagis, itapon, ilagak, ipasa ang bigat sa iba, ilapat ang pasan. Di ba? Kasi hindi lang po yan simpleng ibigay lang, kundi naglalarawan ito ng mabigat talaga yung pasan. Kaya yung sinasabi pong mga cares, di ba, yung mga nagpapabigat ng kalooban natin, ng isip natin, pwede po yan na ibigay natin sa Panginoon. Sa pamamagitan po yan ng prayer, syempre. Kaya, ini-invite ko po kayong mag-prayer meeting. Kasi doon, di ba, doon natin na lay down lahat ng mga kabigatan natin. Same din po sa sinabi sa Psalms 55:22, na ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ng mga matuwid magpakailanman. Di ba? Kaya, yun po yung invitation ni Lord sa atin. Kaya, di ba, napakatamis pong magtiwala sa Panginoon. Kaya, hindi po totoo, di ba, yung pray more, worry less. Pero ang totoo talaga dapat yung pray more, worry no more. Kasi pag nag-pray ka na, hindi ka na mag-aalala talaga.